Ito ang inyong lingkod, Ado Pagliawan, na nagbubungad ng pambati sa inyo at ito ang ating sekretary. Magandang hapon po mga kababayan at or magandang araw sa lahat ng mga Pilipino, lalo na po yung mga biktima ng typhoon sa Bicol at magiging biktima na naman muli sa mga darating na typhoon na sinasabi ni Mr. Marcos na if you die, you really die. Bahala na kung wala daw saklolo, talagang mamatay naman din yung mamamatay. So yun po ang ating gobyerno ngayon at ang issue po na matindi ay yung pag-iimbestiga, pagdidig up sa mga nakaraan na magmula pa nung panahon ni Noynoy Aquino, iniimbestigahan na itong issue na ito, itong extrajudicial killing, yung mga DDS or Davao Death Squad, pero wala namang findings. Ilan ang taon na yon? That was 2015 na inumpisahan sa dating human rights chairman De Lima. Tapos naging senador siya, nag-imbestiga din siya, hanggang nakulong, at hanggang ngayon wala pa rin findings kung sino talaga ang involved. Pero ang hustisya ay gumagalaw, katulad nung kay Kian de los Santos, partner. Nakulong naman yung mga pulis. May closure na rin. Binubukal pa nila. Kasi, ang nakikita ko kasi ngayon, paring Ado, there are people who are really desperate to punch or to pound on Duterte and the Duterte family. Dahil threat pa rin sila sa future ng pag-perpetuate nitong Marcos family for power. Kasi habang nandyan si President Rodrigo Duterte at habang nandyan ang kanyang anak na si Sara Duterte, the 2028 election for the presidency will still be not assured to the family of Marcos to perpetuate themselves to power. That's why as early as now, while they are powerful, influential, and have the capacity such as money and other resources, they want to demonize, they want to already destroy the Duterte para wala ng chance tumakbo ng 2028. And nakita natin na gumagalaw ang both houses of Congress. So habang gumagawa sila ng investigation, pinapa-appear nila ang mga tao na malapit kay Duterte and Duterte himself. So nagkaroon na ng hearing sa Senado. Ngayon gusto naman ng House na mag-appear si Duterte, but you cannot just force him. Kasi kung ang purpose is to pellet the truth, nakapagsabi na si Duterte. And that is of record bakit pa kailangan pang nakapagsabi na sa Senado, kung ano namang itatanong, ganun din namang itatanong sa House of Representatives. Kaya ayaw niya ni Duterte na mag-appear. Pero look at the arrogance of power, mga kababayan.
alam mo, naging pangulo ito, may edad na, pero napaka-arrogante at bastos itong mga certain members of Congress. Pakinggan natin itong isa. Kasi, as if naman magandang pinanggalingan ito pero napakatapang at napaka-arrogante. Ito, pakinggan natin kung anong asta niya sa former president. Ito. Natatakot siya na pumunta dito? Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a so-called order for Attorney Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Ganun ba magsalita kayo sa former president? Pakinggan natin ito si Senator Pimentel kung ano ang karapat-dapat na gagawin sa isang pangulo. Paano itatrato? Sinabi ng ilang senador na kung darating ang former chief executive ay bibigyan nito ng karampatang paggalang na mataas na kapulungan ng Kongreso bilang dating Pangulo. Depende na yun sa amin kasi ako, ayaw naman magsalita ng tao tapos hindi naman pipilitin. We have to respect it. So, yun mga kababayan. This is the contrast. Pero anong sagot ni Presidente doon sa iulit mo nga yung sinasabi ni Paduano. Natatakot siya na pumunta dito? Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a so-called order for Attorney Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Sobrang arrogante at masyadong matapang. Any congressman for that matter can always say it in a nice way, in an educated way. Pero bakit sasabihin natatakot siya? Mga ganun. Hindi natatakot si Presidente Duterte sa inyo. Ito, pakinggan natin itong sagot ni President Duterte. Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at saka yung si Dan Fernandez at saka si Ray. Sipain ko sila, sabihin mo. Tangina. Pera nila. Wala na akong pera At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never, kayo taga Davao kayo, lakin tayo, magkababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pang ipakunting ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi, Sino yung unggoy na yan? yung taga saan yan. Kasi yung actor na dyan, si Dan Nakakulong sa lahat Fernandez, ng mga Abante at saka resource Paduano. person. Yan yun nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, congressman ako, presidente na ako. Do not give me that shit. Pare, let's look at this in a better perspective. Okay, they will let's put this into its outcome or its bottom line. Okay, ganito po yung tingin ko dyan. I'm sure certain members of the House. Anyway, bago tayo i-discuss
Pakinggan natin muna yung isang congressman naman. Itong si Ace Barbers. Ipakita natin ang contrast ng nakaupo pa si Pangulong Duterte bilang Pangulo. Tingnan natin ang asta ng mga congressman. How they treated him. At ngayon, hindi na Pangulo, iba naman ang pagtatrato sa kanya. And you have seen na sobrang bastos ang pagtrato sa kanya. Pero dati, nung sumisip-sip sila sa puwet ni Duterte, tingnan mo kung anong praises to high heavens. Ito, pakinggan natin ito si former Mr. Congressman, Chairman ng Quad Committee, Barbers. Anong sinasabi niya kay Pangulong Duterte? It has been the primordial duty of the committee which I head, the Committee on Dangerous Drugs in the lower house, to help ang ating law enforcement agencies in the war against illegal drugs. Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Seen a lot of people, politicians, and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Bihira ho tayo nakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon na war against drugs and war against criminality and war against corruption, meron pong ipinapakitang totoong datos. Kaya nga ho, meron tayong real numbers, PH, because that only indicates the real picture. And that real numbers tell everybody na ito ho ang totoong kalagayan ng ating bansa. Maglagay man ho tayo ng 100 President Duterte dito sa Pilipinas. Ngunit kung hindi masusuportahan ng private sector, hindi masusuportahan ng ating ahensya, palagay ko, hindi ho magsasucceed at hindi ho magiging victorious ang ating leader kung ganon. Palong-palo siya kay Pangulong Duterte. At sinasabi niya, noong panahon ni Duterte, hinihikayat niya at tutulong ang committee sa pag-implement ng war on drugs. The Committee on Drugs and Substances, or whatever committee that is, na pinangunuhan niya, makipag-ugnayan at tumulong sa implementasyon ng war on drugs. At may mga datos na pinagyayabang siya. Pero anong nangyari? Is he now investigating himself? Kasi kasama sila, paring Ado. Kasama sila sa implementation because at the time, si Barbers was already the chairman. So, bakit ngayon kini-question niya yung result ng war on drugs during the Duterte's time, which they help empowered, which he said that they were helping the police in the implementation and giving support. Tapos sinong tinatanong nila ngayon? When they were so ibig sabihin pagka yan pa ang Pangulo, sip-sip tayo. Pag iba ng Pangulo,
trapo ka na, itsapoyra ka na, dito na ako ngayon at hihimukin ka namin. Pero hindi mo pwedeng maitago paring Ado hindi mo pwedeng maitago yung mga pinagdadaldal mo. Hindi mo pwedeng. Now, are you willing also to be investigated? Why you supported him? Why you supported him when now you are not na bakit mo pinagmalaki at sinasabi mo siya lang yung tao na pwedeng mag-solve? Hindi ka naman pala palo doon at ngayon iniimbestigahan mo. Anong kredibilidad na mayroon kang ganyan kung yun ang dinadaldal mo noon, paring Ado? Tsaka yung mutual courtesy, hindi lamang yan sa mga dating Pangulo. Si Duterte ay former congressman. Peer ang tawag yan. It's a peer courtesy you give to a former congressman. So, napakabastos talaga nito si Paduano. Total, he lacks breeding. Hindi hindi ba, ano pa yan? Assassination arm pa yan ng NPA, si PPA. Ang alam ko, Alex Bukayaw Brigade, di ba? Yan. Ang alam ko, member siya dyan, sila Tabara. Kayo dapat imbestigahin. Sila Popoy Lagman, sila... Kayo mga extrajudicial killers. Hindi yan... mga ano yata yan, member ng mga Sparrow noon. Sparrow yata. Yung maraming mga patayan sa Occidental at saka sa Oriental. It is their people there kasi yung ABB was in the forefront bago sila nag-turn to the government, no? Oo. Now, ganito yon pare. Ako nakikita ko na magulo itong mangyayari. Because if the Quadcom will insist on sending a subpoena to the president, and Duterte already said that he will not appear because his appearance in the Senate is enough justification, because he knows that it will be the same question, and that with the events that is unfolding in the Quadcom committee, whereby certain congressmen have shown to be biased, to have intimidated, and to have bullied the witnesses. Tell them to do something to favor what they want to hear and what they want to arrive at. Ayaw na ni Duterte ngayon. So papasumpi na nila. Tulad kay Kibuloy, ginawa nila. What if Duterte will not appear? So anong gusto nilang mangyari? Gusto nila na hulihin si Duterte. Well, why don't you do that? I challenge them, itong mga ito, na ituloy nila na ipatawag si Duterte, and Duterte will refuse. Then let them arrest Duterte and put them in incarcerate Duterte, and let's see what happens. And see what happens. Tingnan natin kung ang taong bayan ay papayagan yung ganong mangyayari sa ating dating Pangulo. Kasi klarong-klaro naman na walang justification na ipatawag mo pa. Nagsabi na ng in fact a lot of legislators, a lot of members of Congress have already made their statement na he is under oath. We can already let the DOJ file cases. So ano pang purpose na ipatawag nyo? Para lang himukin at para lang mag-grandstanding ang mga members niyan? I don't think that will justify. And
And if that will happen, na hulihin nila si Digong, hulihin nila si PRRD, and they will incarcerate him, I would like to see that day that will happen, and see what happens to this country. Baka mapadali ang people power kung mangyari yan. And I hope that that day will come para matapos na tayo. Sobra na ang pahirap sa bayan natin, sobra na ang pahirap sa bansa natin. So it has to go somewhere. To its logical conclusion. Yun po, mga kababayan, ang nakikita namin. At ito po, may sinasabi si Senator Pimentel tungkol sa Quadcom. Ito, pakinggan natin. Yung Quadcom na yan, ang dami rin nila kasing cheche boreche na invite, not invite, not invite. Sabihin nyo na lang, and then pag nandyan na sa harap ninyo, then get the information that you want to get, and I hope that your proceedings will be more perfect than ours. That's a sarcastic remark kasi they are criticizing how the Senate handled it. Pero as we said, let's wait for the day, because Duterte refuses to see them. Then puntahan nila yung bahay ni Duterte tulad ng ginawa nila kay Kibuloy at gibain nila. Sakta nila si Duterte. Pahuli nila kay Torre, and so on and so forth. And let's see what happens to this country. Yun po ang nakikita kong mangyayari. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at mag-subscribe na rin sa YouTube channel ko at Ado Paglinawan. Dito po tayo sa Iparas kay Paras.